Si Liza, isang OFW sa Middle East, ay nagtatrabaho bilang kasambahay para sa isang mayamang byuda na si Madam Salwa. Mabait ang amo sa umpisa, hindi sumisigaw, laging nakangiti at lagi siyang binibigyan ng dagdag na pera. Pero habang tumatagal, napansin ni Liza na may kakaiba sa bahay. Gabi-gabi, may naririnig siyang mga bulong mula sa basement. Minsan, naamoy niya ang amoy ng nasusunog na buhok at tila laman na niluluto. Bawal din daw siyang bumaba sa basement kahit kailan. Isang gabi, habang wala ang amo, hindi nakatiis si Liza at bumaba. Doon niya nakita ang isang mesa na may kandila, pulang tela at mga garapon na may lamang buhok at kuko. Sa gitna may litrato siya at litrato ng asawa niya sa Pilipinas. Biglang narinig niya ang boses ni Madam Salwa sa likod. "Liza, ang asawa mo, may ibang babae sa Pilipinas. Kaya tinulungan kitang makaganti. Huwag kang mag-alala, hindi na sila makakatakas sa sumpa." Pero kinabahan si Liza. Simula noon, gabi-gabi siyang nananaginip na sinusunog ang balat niya, hinihila ng kung anong nilalang o nilulunod. Pagkagising niya, may pasa at galos sa katawan na hindi niya alam kung saan galing. Hanggang isang gabi, habang sinusubukan niyang tumakas, nahuli siya ni Madam Salwa. Ipinakita sa kanya ang isang garapon na puno ng dugo at isang mata. "Hindi lang ang asawa mo ang sinasaktan ko, Liza, pati ikaw, isa ka ng alay para manatili akong malakas." Sumigaw si Liza, pero bago pa siya makatakbo, para siyang hinigop ng lupa mismo sa basement. Kinabukasan, nagpunta ang bagong kasambahay sa bahay. Sa altar ni Madam Salwa, may bagong garapon. May mata at buhok na kulay itim. Wakas,